Dito po sa ating live na ito, sa vlog natin na ito po ang ating pag-uusapan. Una, itong video ni Attorney Claire Castro na kung saan ay kanya nga pong kinonfirm na meron pong napakalaking responsibilidad ang iaatang ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito kay General Torre. Malaking ano po ito, tawag dito, posisyon talaga at yung kanyang trabaho buong Pilipinas. Kaya po ako talagang parang akong nakahinga ng maluwag nung kinumpirma po ito ni Attorney Claire Castro. Ito po yung live ni Attorney Claire Castro kagabi at pakinggan po natin itong kanyang mga kataga. Ano, 'di ba? So, syempre, GSB, Crooked Pinky. Yun. Marami din naman nabigla. Pero sabi ko nga, let's trust the president. Hindi siya basta-basta magdidesisyon. Maybe unpopular, but ito yung nararapat. Ito yung dapat. Eh, ganun di ba? Minsan hangaan pa natin ng leader pagka nagdi-decide siya ng hindi popular. Alam niyo yun? Kapag ka nag-decide siya na alam niya sa sarili niya na maapektuhan siya dahil hindi popular decision yun, yun yung tunay na leader. Dahil no matter what, gagawin niya sa tingin niya yung tama. Diba? But still, all of us here, we still love General Torre. So sana lang, mas maging magaling pa siya sa susunod na posisyon na maibigay sa kanya. Okay? Mga ka-clear? Tinirin mo na. Tingnan natin kung tatanggapin. Sana tanggapin niya kasi mabigat talaga yung... Mabigat... Okay, ito siguro isa ko. Mabigat ang trabaho na maging PNP chief. Okay? Pero pakiramdam ko sa akin, mas mabigat yung ibibigay sa kanyang trabaho. Diba? Yes, you cannot put a good man down. PBBM is brewing something good. Yes, yun eh. Hindi mo pwedeng sukatin ang galing ni General Torre kasi he's really good. He's really good. Diba? So, sana, no, mas mapakita niya pa yung galing niya sa mga susunod na buwan or susunod na mga araw. Diba? Yun. Thank you, Tessie. And of course, thank you po sa Travel Time 22. Ayan, 'di ba? So malaking responsibilidad po ang iaatang sa ating General Torre ni PBBM. Yan po yung kinumpirma ni Attorney Claire Castro. Actually, yung vlog ko kahapon na nag 100k 100k na nakita ko 100k views na, pinutol ko talaga. Nalobat yung charger ko. Ngayon ko nga lang nalaman, nalolobat pala yung charger. Di ba sabi ko, ililipat si General Torre sa pinutol ko na. Kasi nga po, marami talagang bulong-bulungan. Maraming tumatawag sa akin. Maraming nagchat-chat sa akin. Marami pong nagbibigay ng info from PNP at meron din po from dito sa Maynila. So syempre, bilang isang vlogger, gusto ko po na maibigay sa inyo yung mga information na yon. Pero syempre, 'di ba? Ayaw naman natin na kumbaga pangunahan itong mga ganitong bagay. Kaya hindi ko po itinuloy. Kumbaga yung akin, kinikiliti ko lang kayo para maihanda kayo sa mga ganitong pagkakataon na katulad niyan. Meron na nga nagkumpirma na meron po talagang mas
matinding posisyon para kay PBBM. So hindi po totoo ang sinasabi ni Baste Duterte kahapon sa interview niya na sinasabi niya na si General Torre daw ay demotion o made-demote. Kaya po kumbaga parang parang ito po ay isang malaking hakbang ng ating Pangulo para po talagang mas magamit ang katalinuhan ni General Torre, ang kanyang pagiging engineer. Engineer po si General Torre, electronics and electric engineer, parang gano'n. Tapos si General Torre po ay may business administration. Tatlo yung administration na kanyang pinag-aralan. Graduate po siya ng MAPUA. Sa PNPA ay pang number 4 siya. 90 sila doon sa kanilang class, pang number 4 siya. Valedictorian, salutatorian. So ano pa ba hahanapin natin sa isang General Torre kung siya po ay sakali na mailagay po sa mas mataas na posisyon? Yes, kikumaan. Ngayon po, kasi kahapon, syempre, ako nung nakita ko yun, nagkakape pa ako eh. Ngayon, yan, kakatapos ko lang din magkape. Kahapon, nung nakita ko yun, hindi ko pa nauubos yung isang tinapay ko, nag-schedule na ako. Sabi ko, naku, kailangan ko tong matapi, kaya lang gusto ko live para makapagkwentuhan tayo. Yun, nung tinapi ko yun, ako po talagang mixed emotion. Hindi ko alam kung ako'y naguguluhan kay PBBM na, teka, PBBM, ba't ganun? Ang galing niyan, si General Torre. Si Kibulok, sa Kasidigong, napakulong niyan, binulok niyan sa kulungan. Teka, bakit ganun? Di ba parang, teka po, baka nabibigla lang kayo, PBBM. Yan yung ating mga naramdaman kahapon. Pero ako po, hindi po ako nakaramdam ng inis. May nagtanong dito Marilyn, ayan, hindi ka ba naiinis? Dahil meron daw pong ibang vlogger naiinis kay PBBM. Alam nyo kung maiinis ka kay PBBM, para saan pa at naging presidente natin siya? Para saan pa at tayo'y nagtitiwala sa kanya? Diba? Kaya ako, hindi ako nakaramdam ng inis kay PBBM. Naguluhan, confused, nabigla, nagulat. Talagang, sabi ko, teka, ilalive ko ba to? Ibablog ko ba to? Ano ba gagawin ko? At hindi ko, hanggang sabi ko, teka, vlog ko na lang. I-live ko, ganyan. Ngayon, alam nyo po, kahapon ng umaga, confused. Tanghali, medyo nakakahinga-hinga na ako. Pagdating ng hapon, nung may tumawag sa akin, Mac, huwag ka mag-alala. Eto, ganito, ganyan, eto. Ayan. Sinabi ko, di ba? Ayan na. Okay, sabi ko. Okay. Nakahinga-hinga na ako ng maluwag. Sabi ko, okay na ka ako. Ngayon, syempre, kailangan lang talagang yung mga ganitong big decision ng ating Pangulo. Minsan magugulat tayo. Pero kailangan nating magtiwala at lawakan natin ang isip natin. Huwag tayong magpatalo sa emosyon. Dahil dyan po lalabas yung mga natin yung mga kumbaga kahinaan. Kaya ako, obserbasyon lang kahapon. John B. Cremulya, nagpa-presscon. Parang tingin-tingin lang tayo, reaction, ayan. After na John B. Cremulya, doon na ako nagkaroon ng parang nung gabi na yung binlog ko yung patungkol nga po sa nalaman ko. Yan na. Ngayon, hindi ko po ito napanood kagabi. Ngayon ko lang umaga nakita kasi nakapollow ako kay Attorney Claire. Lumakad kami kagabi. Ngayong umaga lang ako nakapagtingin-tingin. Teka, tingin nga ako ng mga itatopic ko, ganyan. Nakita ko tong kay Attorney Claire at nakakatuwa po na malaman na yung aking nalaman ay, syempre, sino ba ang makakapag-kumpirma niyan? Syempre, mismong taga Malacanang, Attorney Claire Castro yan. So, sino pa ba ang maghihinala dyan? Di ba? Na Brenda Barton. Syempre, wala nang
Sino pa, alam nga namang si Attorney Claire Castro ay magbiro lang o mag-fake news. Never yan ginawa ni Attorney Claire Castro. Lahat ng kanyang sinasabi sa press briefing, sa kanyang YouTube channel, lahat ay may katotohanan. Di ba, Ate Ay Morena? Kaya ako po, nung nakita ko yung vlog ni Attorney Claire Castro, wow! Confirm. Yung nakuha nating information talagang to the highest level. Kaya po, alam nyo, mataas ang tiwala ko dun sa nagbibigay sa akin ng mga info dahil nakakatulong ito para kahit papaano, makatulong din tayo na makapagpalaganap ng katotohanan. 'Di ba? So, yung aking nalaman po kahapon, kinumpirma ni Attorney Claire Castro. Hindi ko lang binuo kung ano yon. Actually, ang sabi sa akin nung tumawag sa akin ay parang namimili pa. Pero talagang top post sa gobyerno ni PBBM ang ibibigay talaga kay General Torre. Eto si Michael Pangan ng Olonga po, si Agapito Pabon. Hindi po kaya DDS na PBBM kasi natakot kay Barbie Baste. Ha? Paano sinasabi mo dyan? Malabo yun. So ngayon, nung pong akin pong tayo habang nakikipag-usap tayo kagabi, may mga nakakausap ako, meron akong nakausap na isang pulis. Pulis kagabi, nakausap ko. Sabi, uy, Mac, ano nangyari kay General Torre? Sabi ko, huwag kang mag-alala. Si General Torre, naku, love na love ni PBBM yun. Yung pasabi ko. Hindi yun nahayaan na pagtawanan ng mga DDS. Hindi yun nahayaan na yung kanyang mga nagawa, like pagpapakulong sa isang pastoral, sa isang pastor na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral niya. Parang ginawang yung isa kaldereta, yung isa menudo, yung isa alamang. Etong si Kibulok, 'di ba? Napatunayan ni General Torre na sobrang tindi talaga ng kanyang katapangan, kanyang pagiging yung responsable na pulis na talagang ipapatupad ang mga warrant of arrest kung sino man ang pinaghahanap ng batas. So ngayon, eto nga si Digong naman ang nahuli ni General Torre, 'di ba? Mas lalo tayong humanga kasi piruin mo yung pinaka-anito ng mga DDS, 'di ba, Pogi? Pinaka-anito ng mga DDS nahuli ni General Torre at naipakulong pa doon sa ICC. So hindi po 'yan sasayangin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga ito karayom sa dayami. Ito yung magandang ani ng prutas sa isang malaking farm ng mansanas. Kumbaga, ito yung talagang cream of the crop si General Torre. Valedictorian, salutatorian, graduate ng engineering, o may business administration pa. Basta 3 yung administration na kanyang pinag-aralan. O tapos meron pa siyang mga nagawang kabutihan, na ipakulong si Kibulok, nahuli si Digong. Hindi po yan sasayangin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, etong top post na ibibigay kay General Torre, yan po ang makakapagpatunay na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay matalino. Diba, Ate Diana? Matalino. Mamaya ako magja-jacket sa iba nating mga tropa pips dyan. Ja-jacket po ako dyan. Para kayo. Ayan, maging moderator nitong ating channel. Ate Shaila Malhotra. Ayan. Kaya po kahapon, yung pagsasaya ng mga DDS, lang yan, hindi po yan kailangan nilang ipagsaya. Short-lived. Bakit? Mas dapat silang lalong kabahan ngayon. Kay General Torre. Dahil kapag si General Torre naipwesto na ni PBBM doon saan, talagang tatamaan po lahat ng mga kampo ni Duterte dito.
kesa NBI ilagay si General Torre kung pwede kung pwede lang sa NBI. Kahit hindi siya lawyer kasi merong batas nitong 2016 Kung pwede siyang ilagay talaga sa NBI o pwede siyang gawing anti-corruption CSAR na kailangan po natin ngayon kasi merong mga truth commission, panawagan na ibang institusyon ng mag-imbestiga. Kasi 'di ba, Senado, biro mo sa mga senador sangkot sa flood control project. Merong mga nagbubulsa, merong mga tumatanggap ng pera mula sa kontraktor. So paano mo iimbestigahan 'yan? 'Di ba? Iimbestigahan mo 'yung sarili mo? Si Marcoleta ba inimbestigahan yung 51 billion na kaperahan na ibinigay sa distrito ni Pulong Duterte, sa maliit na distrito ni Pulong Duterte sa Davao City? Iniimbestigahan ba ni Marcoleta? Hindi. Sa Kongreso, tingin ko pwedeng imbestigahan yan. Pero, ang tanong, si Pulong Duterte ba ay matitinag mo yan? Hindi. So, kailangan ng isang General Torre na mag-iimbestiga dyan. Diba? So, ang mabuti pa, ihinto ng Senado ang investigasyon, ihinto ng Kongreso ang investigasyon, at si General Torre ang mag-imbestiga sa lahat ng ito. Di yun ang maganda. Diyan na natin talaga malalaman kung sino talaga mga kurakot. Diba? Kaya, kung si PBBM ilagay si General Torre sa kahit anong posisyon, panalo ang Pilipino. Panalong-panalo tayo dyan. Kaya po ako, tiwala ako kay PBBM. Hindi ako nainis. Hindi ako nagkaroon ng kahit anuman lang na masamang saloobin kay PBBM. Salamat po, Nay Brenda. Yan po talaga, salamat. Sana nga po talaga, ito yung tinatawag na from rags to 500k. Dati pag nagla-live ako, nanonood sa akin, nanay ko, kapatid ko, asawa ko. Yan lang dati, nanonood sa akin. Kaya alam ko kapag hindi sila nanood makikita ko umaalis sila Zero yung nanonood sa akin dati. Ngayon buti na lang $3.99. Salamat po, 'di ba? Kaya sana po ma-like ninyo itong ating live. Kasi po ako po hindi po ako malaking vlogger, hindi po ako sikat, pero 'di ba nandito po kayo kasi hindi ko po kayo inuuto. Never ako nang uto ng aking mga manonood. Ang sinasabi ko dito, kung ano lang yung katotohanan, yung aking nalalaman, sineshare ko lang. Hindi po katulad dun sa mundo ng mga DDS, uutuin ka, sasabihin, ay lalaya na si Digong. Humanda na ang mga humanda na si BBM. Lalabas na si Digong. Hindi ko po gawain dito 'yan. Sa mga matagal na pong nakasubscribe sa akin dito, dun lang tayo sa totoo. Kaya nga ang aking slogan dito sa channel ko, tamang info para sa mga Pilipino. Diba? Kaya po, salamat po sa inyo. Pa-like na lang po ng ating live. Thank you sa mga nag-like. 249 na. Thank you po. Nay Brenda Barton, salamat. Kuya Randy. Yan, katulad niya sila Kuya Randy, Kikumaan. Yan, mga matatagal na rito yan. Ate Ay Morena. Marami tayong mga tropa pips dito. Sila Kuya Pogi. Ayan, matatagal na yan. Thank you po. Channel Paris. Ayun si Channel Paris. Diba kaya po etong ating pagsubaybay dito sa istorya ng pagka-promote as PNP chief ni General Torre at ang kanyang pagkatanggal. Nasundan natin to, nakita natin to at alam natin na si General Torre hindi mapapariwara sa gobyerno ni PBBM. Pakinggan pa nga natin tong video ni Attorney Claire. It will be definitely a topic tomorrow sa briefing namin. But gusto ko lang din bigyan ng assurance yung mga kakli natin na let's just trust the president. Di ba? Hindi niya naman ito gagawin kung hindi para sa bayan at para sa institusyon. Basta General Torre is he's good. He's really good. Okay. Chris Jr., maraming salamat sa super sticker. Kim,
Good evening din sa'yo, Kim, 6314, and Agustin Mondragon. Attorney, I'm not happy, pero thank you sa greetings mo yesterday. At birthday ko rin, nag-team replay ako kahapon. Happy birthday to you! Kay Agustin Mondragon. Yes, medyo maaga kahapon eh. Oo. And Jasmine, official, PBM should clear things up po as soon as possible. Kasi nasisira na yung reputasyon ni General Torre dahil sa mga speculations. Kawawa naman yung iniingatan niyang name. Yes, kaya nga ako kaya nga sabi ko, kailangan ko mag-vlog ngayon. Although dapat, ayoko sana eh. So sobrang mainit yung issue at bukas yung topic for the press briefing. Pero ako, I'm assuring you na hindi naging negatibo si General Torre sa mata ni PBBM. Siguro ang gagawa lang ng negatibo na reputasyon ni General Torre yung mga galit sa kanya. Yun. Diba? May mga pagkakataon lang talaga na siguro dapat mas magandang obligasyon pa o mas mabigat na obligasyon pa ang maibigay kay General Torre. Okay? Up ka next. Di ba? Never naging negatibo si General Torre kay PBBM. Actually, mamaya-maya po malalaman nyo yung aking sinasabi na patungkol dito sa kumbaga sa issue na ito. Merong ginawa si PBBM na hindi natin nakikita. Na sabi ko nga talino ni PBBM. Ate Ay Morena, Boss Mac, pabati sa Kuya Alex ko ng happy birthday. 53 years old na siya. Thank you. Ayan. Happy birthday po kay Kuya Alex. Moreno siya, Moreno. Alex Morena. Alex Moreno. Ayan, happy birthday po. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Sana malasing nyo po kami. Sana mabusog nyo pala kami. Yan. Ate Angie PM, nalulungkot pa rin ako para kay General Torre. Actually ako talagang yun ang naramdaman ko kahapon ng umaga. Pero ngayon po na malaman natin na hindi po bad bad reputation, negative o bad blood kay si General Torre kay PBBM. Isa lang po yung katibayan na ang ating General Torre, totoo yung sinabi ni John B. Kasi walang naging kaso kahit isa si General Torre. Hindi siya nasangkot sa korupsyon, hindi siya nasangkot sa manyanita, hindi siya nasangkot sa paglabag sa mga protocol katulad ni Debolsinas. Kaya 'di ba? Etong si General Torre ay talaga pong hindi pababayaan ng ating Pangulo. Kung meron man pong talagang magbibigay ng mga masamang impresyon sa nangyari kay General Torre, syempre, yun yung mga DDS. Bakit? Galit sila kay General Torre. Ayaw nila kay General Torre, 'di ba? Kaya po, 'di ba, mali yung sinabi ni Bato de la Rosa na naaawa siya kay General Torre. Na nagagalit siya dahil nahuli si Kibulok at si Digong, pero naawa daw siya. At the same time, dahil nga daw ang ganda daw ng ginawa ni General Torre, tapos tinanggal daw sa pwesto. Pero hindi alam ni Bato, kabahan na sila. Dahil ang hahawakan ni General Torre na ahensya ay talaga pong ito ay buong Pilipinas, sakop ang buong Pilipinas at delikado ang mga DDS dito sa hahawakan o mga supporter ni Digong, mga alipores ni Digong, mga gumagawa ng korupsyon, mga gumagawa ng krimen, delikado sa hahawakan na ahensya ni General Torre.